Nalalagay na naman sa alanganin si Coach Chot Reyes dahil na rin sa mataas yung percentage na magkaka-0-5 ito ngayong FIBA World Cup 2023 dahil na rin sa tinalo ng China ang team ng Angola. At alam naman natin na hirap si Coach Chot Reyes dito sa team ng Angola at hindi niya kinaya ang sistema ng Angola kaya talo ang Gilas laban sa team ng Angola. Alam ng coach ng China kung ano ang kanyang gagawin laban sa Gilas dahil na rin sa natalunan niya ang Gilas noong 2019 FIBA World Cup at wala itong awa noon sa Gilas team na kung saan 126-67 ang score. Ang coach ng China ngayon ay dating coach ng Serbia at nasabi niya noon na kulang ang Gilas sa quality. Tama nga naman iyon lalong-lalo na sa coach na palaging may sumasabit na linyahan at napapansin ito ng mga Filipino basketball fans. Una na nga yung learning experience, isa sa pinakasikat na linya ni Coach Chot na hindi naman nakakalimutan ng mga fans. Sunod ay yung Italy is Italy at dito pa lang ay parang nag-concede na siya sa kanyang tono kahit na malayo pa noon ang laro. Judge Me in the World Cup na kung saan binalikan pa ito ng mga fans dahil nasabi niya ito noong 2022. Halos nagkakatotoo naman lahat dahil hanggang dito sa FIBA World Cup ay learning experience pa rin ang nangyari at maging ang Italy is Italy ay nagkatotoo, naging unbeatable team pa rin ito para sa Gilas team at yung Judge Me in the FIBA World Cup ay mangyayari naman pagkatapos ng laro ng Gilas kontra sa team ng China. Gusto ngayon ng mga fans na magkaroon ng bagong coaches ang Gilas at sina Coach Jimmy Alapag, Tab Baldwin at Team Cone ang Big 3 tacticians na gusto nilang makita. May mga bigating accomplishments ang mga coaches na ito. Si Coach Jimmy Alapag ang kauna-unahang Pinoy na naging miyembro ng coaching staff ng isang NBA team. Si Coach Tab Baldwin naman ay kabilang sa Hall of Fame ng New Zealand Basketball dahil sa kanyang naiambag para sa mga Tall Blacks. Coach Tim Cone na imbitahan na rin ito sa NBA Summer League at naging miyembro siya o naging coaching staff ng Miami Heat. Dito naman sa PBA ay siya ang may pinakamaraming panalo na nakuha bilang coach. Ito yung mga coaches na gusto ng mga Filipino basketball fans dahil sa kanilang napatunayan bilang mga coaches at walang gaanong masasabing negatibo ang mga fans kapag ang tatlong coaches na ito ang nag-team up dahil sa kanilang accomplishments bilang mga coaches. Muling mabubuhay naman ang match-up ni Kai Sotto at Joji. Nakita na natin sa NBL Australia na maganda ang pinapakita ni Kai Sotto kontra dito kay Joji at nasa sistema lang talaga ng isang team kung aangat ang laro ng isang player o hindi. Limited minutes lamang si Kai Sotto sa NBL Australia pero nagagamit ito ng tama kaya marami siyang block highlights at dunk highlights. Ibang-ibang sistema sa NBL Australia, mabilis na ikot at galaw ng bola kaya naman madalas nakakalusot itong si Kai para sa mga alley-oop plays. Ito yung kailangang tapatan ni Kai Sotto naman sa NBL Australia, yung kanilang bilis at talagang napush sa limit itong si Kai noong nasa NBL Australia siya dahil sa mataas ang level ng kompetisyon ng ligang ito. Makakalaban naman ng Australia ang team ng Slovenia ni Luka Doncic ngayong araw sa second round at magiging isa itong magandang laban dahil parehong malakas ang dalawang teams na ito. Ang laro naman ng Gilas kontra sa team ng China ay sa September 2, 8 PM ng gabi at pwedeng history talaga ng pagkatalo ang maitala ni Coach Chot Reyes sa araw na ito. Wala na ring pag-asa ang Gilas na umabot sa Olympics dahil na rin sa ang Japan na ang nakakalamang at mukhang sila na ang pasok sa Olympics dahil sa naka-2 wins na ang mga ito at inaasahan na makukuha pa nila ang kanilang ikatlong panalo sa kanilang last game. Talong-talo talaga ang Gilas ngayong FIBA World Cup 2023 at halos walang nagbago simula noong 2019 FIBA World Cup. Australia ngayon ang isa sa mga teams na pwedeng umabot naman sa finals dahil na rin sa ibang klase ang ipinapakita nilang laro at kahit natalo ang mga ito kay Schroeder ng Germany pero kung magkakaroon sila ng rematch ay sa tingin natin mananalo na ang Australia dahil sa kitang-kita na kaya nila ang Germany at nagkamali lang ng konti ang Australia sa kanilang laro. Maraming nasayang na pagkakataon ang Gilas dito sa FIBA World Cup 2023 at magsisilbi itong learning experience para sa mga batang players at para naman sa mga matatanda na ay ito na ang kanilang huling FIBA World Cup. Gusto pa rin natin na manalo ang Gilas laban sa team ng China pero dahil nagawa ng China natalunin ang Angola ay nangangahulugan lang na nadidehado pa ang Gilas laban sa team ng China. Last game na nga ng Gilas ang laro nila laban sa team ng China at ito na rin ang huling pagkakataon para makakuha sila ng panalo. Pagkatapos ng FIBA World Cup ay babalik ang mga players sa kanilang mother team at panibagong sistema ng laro ang kanilang mararanasan sa kanilang coaches at dito ulit lalabas ang tunay nilang kalakasan sa paglalaro ng basketball. Hindi naging epektibo ang sistema ni Coach Chot Reyes at hindi niya nagamit ng gusto ang karamihan sa mga players na meron siya. May bago tayong aabangan sa Japan B-League at ito ay si AG Edu
at makikita natin ang kanyang improvement o development sa ligang ito. Tungkol naman kay Kai ay mukhang may hakbang na ginagawa ang Wasserman at pwedeng hindi siya sa Japan B-League babalik. Malapit na rin matapos ang FIBA World Cup 2023 para sa Gilas at ito ay pagkatapos ng laro nila laban sa China at pwedeng magsialisan na ang mga players patungo sa kanilang mother team pagkatapos ng larong ito. Nagiging angat ang laro ng karamihan sa mga Gilas players ngayon sa kanilang mother team dahil na rin sa mas ginagamit ng kanilang coaches ang mga plays na kung saan nagkakaroon sila ng advantage sa laro.